Hello mga Mima! So, story time muna tayo tungkol sa budulerang girl na amin na through FB Marketplace. Mabuti na lamang talaga at nag-isip-isip kahit paano at nakaisa rin ng scammer, no? Kaya tayong mga buyer, talagang lagi tayong mag-iingat dahil sa panahon ngayon, halos wala ka na talaga mapagkakatiwalaan. Minsan nga kahit sabihin mo pang kaibigan mo, kamag-anak, no? Minsan ginugondyang ka pa rin talaga eh. Iba na talaga panahon ngayon. So, eto na nga guys, share ko sa inyo kung ano yung aming na-experience. Kala nila ha, pera na, naging bato pa. Char. Ito na yung kwento guys. So, naghahanap nga yung asawa ko ng Samsung Watch sa FB Marketplace at natagpuan niya yung babae na to. Mangmaangan pa nga yung peg! Kunwari hindi niya alam na fake yung pinadala niya. So, ito yun guys, no? Kung makikita nyo, yan daw yung Samsung Watch 6. Naghanap nga kami ng ganitong watch malapit sa aming lugar through Marketplace at ito nga yung nirecommend. So, ayan, kunin nyo na 2,000 na lang. So, we are expecting na original to. Siguro mura niya binibigay dahil baka freebies lang ito doon sa mga Samsung na bagong labas ngayon. Usually kasi kapag bumili ka, di ba, ng mga Samsung phone, merong mga freebie, no? Yung girl lalo na to, sobrang dami niyang post. Kinalat niya sa iba't ibang location. Kaya naman talagang i-recommend siya sa'yo ni Marketplace just in case na naghahanap ka ng Android phone or Samsung watch, something like that. Kung mapapansin din ninyo, iba't iba yung price na nilagay niya, no? Merong 1,800, 1,500, 2,000. Hindi mo na malaman kung ano yung totoong presyo just in case na gusto mong bumili. Kaya heto na nga ang story. Kinontak siya ng asawa ko kasi siya naman talaga yung merong may gusto. Heto na nga, masyadong magaling gumawa ng kwento si ate. Ayan, interested po ba sila? And then, tinatanong ng hubby ko, bakit mura po? Sabi niya, nakastock lang po kasi hindi na po nagagamit. Bagong-bago pa po. Need cash lang po kasi ako kaya benta ko na lang mura para mabili na po agad. Masyado ang po ni ate pero scammer naman. Sabi ng asawa ko, baliwag po ako. No worries po, nag-ship po kami nationwide. Napakaganda naman talaga ng offer. Libre ko na po yung shipping fee and cash on delivery na din po. So siya na nag-offer na cash on delivery, no? Sige, sabi ng asawa ko, COD, payag ako. Kasi, syempre, nag-iisip-isip na rin siya sa dami ng manloloko sa mundo. Tulad ni Mrs. Cruz na ang daming beses nang na-scam, diba? Sa halip na itinulong na lang sa mga nangangailangan, napunta pa sa mga scammer na walang kwenta. Heto na nga, hiningi na niya yung details, complete name, contact number, address, landmark, ayan. Ang ginawa ko, ako yung nag-reply. Si Mrs. Cruz ang nag-reply sa kanya. Tapos, namali pa pala ako ng number na nilagay ko sa kanya. Kaya naman, agad-agad kong binawi na pakicorrect nga yung number. Tapos, ang sumunod niyang message, tama po ba address? So, interested siya sa address, no, guys? And then, inulit ko yung tanong, legit po ba yung Samsung na ito? Yes po, legit, original, yan po, sir. Nag-send pa nga ng video, o, saan ka pa, diba? Talaga namang maniniwala ka. Just in case na ikaw ay isang buyer. Ayan. So, i-play nga natin, guys. Yan daw yung details ng Samsung Watch 6 na binebenta niya. So, sa mga katwed, meron siguro siyang hawak talaga na Samsung Watch 6. Ayan. Just in case na merong gustong makita yung product, ito yung isesend niya. Kaya naman ikaw, maniniwala ka kung hindi mo siya video call, diba? Or pwede rin naman na makipag-video call siya, lalo na kung may hawak siyang ganito. Tapos, fake pa rin yung ipapadala niya. Ayan, diba? Pinapakita niya. Kaya naman kami, pinanood rin namin mag-asawa yung ipapadala niya. Kasi sabi niya, ito yung makikita namin sa box eh. Pinakita pa nga niya kung gumagana ba yung charger. Ayan, so pinas forward na namin, ganyan yung mga kaganapan. Natapos naman namin yung video and ginawa na nga namin. Tapos sabi ng asawa ko, itanong mo nga kung libre ba to sa pre-order. Yun nga, kung libre ba sa Samsung to, no? Yung sinabi ko nga kanina na freebie. Sabi pa ng budolera, personal use ko po, ayan. So nakastock nga lang daw, kaya niya, binebenta niya. Tapos, ayan, sabi ko, sige, pasend na lang po ng tracking number sa JNT. Tapos sabi niya, hala, nakalimutan ko kunin, sir. Wait po, message po ako. Pa-update na lang po ako sa tracking number. Thanks. Ayan. Nung time na to, medyo kinukutuba na nga yung asawa ko, no? Medyo nagpapalusot na nga. At the same time, nagtataka nga siya, bakit ang dami-daming post, tapos iba't ibang location. Sabi nga niya, ang laban na lang dito is COD. Kung sakali man, ay tatry niyang buksan sa harap ng rider, no? Sa totoo lang, ay tiwala na yung mga riders dito, no? Lahat na nagdi-deliver dito sa amin. So, just in case na meron kaming gustong buksan na parcel is pumapayag talaga sila kahit na alam namin medyo matagal yung proseso pagdating sa kanila na magre-return ng item. One more thing, alam na alam din nila kuya na lagi kami nagbabayad ng mga items kapag magpapadeliver kami dito. So, hindi na kami nag-iiwan ng unpaid items para less hassle din sa kanila. Ayan, kaya kapag may mga dumadating kaming items from Facebook, alam nila na hindi kami yung nag-order nun. Hindi na nila talaga dinideliver, ini-inform na lang kami. At the same time, nasabihan din namin sila na hindi kami umu-order talaga sa Facebook. Maliban na lang dito sa kagustuhan nga ni hubby na magkaroon nito back to Android. Ayan. Pero thank you kay kuya sa pagbabalik nito. Kaya ingat-ingat din pag may time.